Magandang araw mga kuya at ate. Ako nga pala si Kuya Owen. Nais ko lamang ibahagi sa inyo ang buhay ng aking asawa sa loob ng 1 taon sa kanyang karamdaman na CKD or chronic kidney disease. Kaya tara, samahan niyo ako sa laban ng aking asawa tungo sa kanyang paggaling sa sakit na ito. Let's go! Magandang araw mga kuya at ate. Gusto ko nga lang sanang ibahagi sa inyo ang naging buhay ng aking asawa sa loob ng 1 taon sa kanyang karamdaman na CKD or chronic kidney disease. Medyo mahabang kwento pero sana makatulong sa inyo sa may mga sakit or para maiwasan ang sakit na ito. At ganoon din, sana matulungan nyo kami sa kanyang journey tungo sa kanyang paggaling. Umpisahan natin, actually, it started last July 2023. 2022, sorry. Medyo after pandemic talaga, medyo maraming lumabas sa mga sakit. Kasi unang-una, during pandemic, nagkaroon din siya ng COVID. Nagkaroon siya ng anxiety, humina ang kanyang resistensya. So marami siyang naramdaman that time sa takot and sa iba-ibang sakit na dumapo sa kanya nung during pandemic. Actually, wala talaga siyang sakit before that. Kasi healthy naman siya, hindi siya nagiinom, wala siyang bisyo or hindi siya mahilig sa mga maalat na pagkain. So nagulat na lang talaga kami, biglaan ang increase nung sakit niya sa kidney. So, as sinasabi ko nga, it started last July 2022 na actually nasa work ako noon that time sa field. Tumawag siya sa akin, nahihilo, masakit ang ulo, then you check yung BP niya, nasa 200/100. So, mataas yun. So, nagpanik ako, umuwi ka agad ako, nagpaalam ako. Then, dinala ko siya sa doktor. And ang findings is parang stress or something like that. So, binigyan lang siya ng mga meds sa BP, pampababa. So, after a week, ganun pa rin, taas-baba, 180/100. Medyo iba na. So, nag-consult ulit kami sa doktor, pa-laboratory, and they found out na meron siyang bacteria or parang UTI. So, ang ginawa is binigyan siya ng reseta, antibiotic, na medyo hindi hiyang sa kanya. So, guys, mag-ingat kayo sa antibiotic na binibigay sa inyo. Kasi medyo mataas yung dosage na naibigay sa kanya. Parang sa isang araw, twice a day yung tinetake niya. Isa sa umaga, isa sa gabi. Parang umabot siya ng 1,000 mg yung gamot niya. So, nagkaroon siya ng side effect. Lumobo yung tiyan niya. So, tinigil namin. Bumalik kami sa doktor. Nangihina na kasi siya that time. 3 days niyang tinake na yung med. So, after that, sabi ng doc, it's a normal reaction of the body. Kasi nga, may mga bacteria. Baka nag-effect lang yung gamot. Tinuloy niya for 7 days. And yun, that time, medyo nagtuloy-tuloy na. Parang na-trigger siya siguro yung sakit niya sa kidney. Ayun, tumataas lagi ang BP kahit may
may maintenance na siya. Tapos medyo nangihina siya lagi, hinihingal, madali mapagod, and ang ano doon is nagmamanas. So, nagpa-check up kami sa ibang doktor sa nephro. Yun yung advice sa amin to check her kidney. And then, upon the advice of the doctor, maraming gamot na ibinigay sa amin, almost 10 different kinds of medicines. So, ang advice sa amin, mahina na yung kidney niya. So, that time, hindi kami masyadong naniwala sa sabi namin. Parang hindi naman ganun kasi normal pa naman yung pag-ihi niya. Kaya pa naman niya, parang hindi naman kagad inisip namin hindi kagad affected ang kidney. So, nag-try kami tawag dito yung tinutusok. Yung parang sa Chinese, acupuncture, yung mga tinutusok ng karayom. Actually, doon pa namin pinupuntahan sa Laguna, malayo, sa Paite, Laguna. So, once a week, pupunta kami doon, te-therapy siya. Medyo nakakatulong naman na nagpo-flow yung dugo niya kasi that time medyo na siya, manilaw-nilaw na. Pero pag nagpapa-acupuncture kami, ayun, namumula-mula uli siya, lumalakas siya ng konti. Pero hindi siya sapat. Kasi nagpa-check uli kami sa doctor. Sabi ng doctor, check ang creatinine. Ayun, found out niya na tumaas na. From normal of 100, naging 200 na siya. So that time, every month dumodoble. After a month, nagpapa-laboratory. And then nakikita, naging 400. And worst is nung December 2022, wala na kami makitang doktor, mga naka-vacation na kasi. So, hintay lang namin, mag-January, medyo manas na talaga siya. Hirap na siya makalakad, hirap ng konting galaw niya, hingal na siya, or hindi na rin siya makatulog kasi hindi siya makahiga kasi parang nalulunod na siya. So, after New Year, January 4, I guess, January 4, January 2, nagpunta kami sa doctor, ibang doctor na siya. Actually, nagpa-second opinion kami. And then sabi ng doctor na before that pala, nag-ano rin kami. Before pala kami nagpa-second opinion, nagpa-nuclear test kami yung sa kidney niya. Nuclear med. Sorry. Tapos yun nga, nakita na bababa na talaga yung function ng kidney niya. Less than 10%. So, kailangan na talaga siyang mag-medicine, tuloy-tuloy ang medicine. And that time kasi hindi talaga kami naniniwala pa talaga. Ayaw pa namin maniwala na gano'n na yung sakit niya. So, nung January nga, nakita ng doktor na gano'n yung findings. And nagpa-laboratory, nakita na napakababa ng hemoglobin niya. Parang 10 yung normal, naging sa kanya 6 na lang. Or 100 ba, tapos naging 60, gano'n. So, ang advice ng doctor is magpa-sali ng dugo. 1 bag lang. Titignan kung ano yung magiging reaction ng katawan, kung magiging okay siya. So, nagpa-schedule kami January 4. Naghanap kami ng mga magdo-donate ng dugo kasi mahal sa blood bank. So, kami parang palit dugo, gano'n, any type. Kasi type AB siya eh. AB positive, medyo mahirap manap. Kaya sa blood bank kami kumukuha, palitan lang namin, and then may discount naman. So, out of siguro mga 10 na nag-donate,
Actually, parang dalawa lang ang nakapasa. Pero maraming salamat dun nga pala sa nag-donate na yun. And ayun, first day, akala namin na magiging okay. Akala namin makauwi kami agad kasi isang bag lang. Matagal pala ang pagsali nun. So nung inabot na kami ng kinabukasan, ganun pa rin, hirap pa rin siyang huminga. Medyo hinang-hina na rin siya. Sabi ng doktor, mag-add pa ng 2 bag para masalinan siya. And on the second day, nung sinalinan na siya, yung second bag, madaling araw, kasi 2 lang kami sa hospital that time kasi bawal na nga yung mga visitors, so 2 lang kami allowed kasi may mga antigen pa yung nire-require ng doktor. So nung that time, madaling araw, umuwi muna ako. Sabi ko, dito ka muna. Kukuha lang ako ng damit tsaka ng gamit natin kasi in-expect namin makakauwi kami kaagad eh. So nakatagal pala kami. Then, that time, mga siguro around 6 a.m., pabalik na ako. Pagbalik ko sa room niya, nagkakagulo. Sabi ko, ano nangyayari? May mga nurse, ang daming doktor. Yun pala, pinilit niyang tumayo para mag-CR. And then, hindi nakayanan, hindi siya nakahinga. Parang magko-collapse siya. And then, nung chinek ng mga nurse and doctor, ang oxygen niya is 30 na lang. Talagang blanco na daw siya. Wala na siya makita. Puti na lang. So, sigaw na siya ng sigaw. Sabi niya, wag muna Lord, wag muna. Ganun. So, nung narinig niya ako, sabi ko, dito na ako. Medyo kumalma siya. Niyakap ko siya. Tapos, ayun. Sorry. Pinilit kong makarecover siya that time. And then, nakaupo lang kami nun eh. Naalala ko. Nakatulog siya na nakaupo, nahawak ko siya. Nakatayo. And from time to time, chinecheck ko yung oxygen niya kung nag-i-improve. And awa naman ng Diyos, after a few hours, siguro mga 4 or 6 hours, naka-recover siya. Bumalik sa 90, 96 yung oxygen level niya. So, the next day, nag-visit ang doctor. Nag-advise sa amin na talagang tumaas na yung creatinine niya. Nasa 1,300 something na. So, the only way para gumanda uli yung pakaramdam niya, kinausap ako ng doctor, is mag-dialysis siya. So, binigyan kami ng time, waiver, kinonsult ko muna siya. Sabi ko, kailangan mo ba? Kailangan na talaga eh. Gusto mo ba? Wala na tayong choice. Kasi kaysa mahirapan ka, maapektuhan yung ibang organs mo, baka lumala pa. Ayun, sorry, may tumawag. So, yun nga, sabi ko sa kanya, baka lumala pa. Pero nag-consult pa rin ako sa parents namin kung okay sa kanila kasi yun nga, dialysis is sabi nga sa amin is lifetime na. Or pwede naman transplant para hindi natin masabi basta dialysis is lifetime. So, ang sabi nila sa akin, it's your decision kung anong nararapat, kung anong magiging maganda para kay Grace, sa asawa ko, gawin ko.
So, kaysa makita ko siya nahihirapan kasi sobrang hirap na hirap siya. Sobrang payat, hindi makahinga, hindi makatulog. Ginawa ko yung nararapat. Pinirmahan ko yung waiver. Tinawag ko sa doktor. Then nag-refer siya sa amin ng isang doktor para doon sa access niya kasi dito sa leeg nilalagay yung temporary access para ma-dialysis siya. So, yun nga. After the next day, inoperahan na siya, nilagyan siya ng access. Then, nung kinagabihan, alam ko kinagabihan yun eh. Doon na yung first dialysis niya. 2 hours lang yung first session niya doon sa dialysis. 2 sunod na araw yun eh. 2 hours, 2 hours. Usually kasi normal is 4 hours. So since bago lang kasi, tinitignan pa. So kung kaya, kung okay yung operation niya, 2 hours lang. So natatandaan ko that time doon sa may dialysis center eh. Talagang nakakaawa siya tignan. Hindi ko maisip talaga paano kami napunta sa ganung sitwasyon. Kasi nakikita ko doon mga pasyentes talaga matatanda, yung mga diabetic, hirap na rin. Then that time may lumapit sa akin na kasama ng pasyente. Sabi niya, huwag ka mag-alala, mamaya okay na siya. Salamat po. Sana nga. So, nung nag-start na siya, kasi hindi siya makahiga talaga, nakaupo lang siya doon sa higaan niya. So, yun na, nung after 2 hours of dialysis, balik na kami sa room. Kasi yung dialysis, nandun na, meron siya sa hospital. Meron siya doon center. Binalik na siya sa room. Ayun, maganda yung paramdam niya. Nawala yung sakit sa katawan niya. Nakakahiga na siya. Nakakangiti na siya. Nakakapagsalita na. And yun. Nakapagkwentuhan na kami na maayos. The next day, 2 hours ulit. After ng dialysis niya, pinadischarge sa amin ng doktor. Sabi ng doktor, okay na siya. Tuloy-tuloy na lang yung dialysis niya. So, salamat kami sa doktor, sa mga taong tumulong sa amin, lalong-lalo na sa magulang namin. Kasi sila talaga yung naghanap ng mga donors para doon sa dugo niya, kahit matatanda na. Talagang, kasi hindi ako makaalis eh. Ako lang mag-isa doon sa room eh. Kami lang dalawa, hindi ko siya pwedeng iwan eh. Wala naman ng ibang matawagan kasi parents lang talaga, yung parents ko yung nandun malalay sa amin. Then sa mga yung mga kaibigan namin, mga kamag-anak, mga ninong namin, nagbigay support rin. Kahit pa paano sa gastusin kasi malaki yung bill namin that time eh. Umabot ng for ilang days lang ba yun? 6 days. Alam ko 6 days lang, 6 or 7 days. Nasa almost 400,000 ang naging bill namin. Wala pa yung mga gamot doon. Sa hospital pa lang yun, tsaka yung operation niya. Sa fistula kasi nasa around 70,000. Yung 25,000 yung dito. Then yung sa fistula niya, yung dito, nasa 70,000. So dun pa lang medyo mabigat na rin yun. Bukod pa yun doon sa almost 400,000 na bill namin. So yun nga, sinabay na rin kasi namin yun eh, yung sa fistula niya. After yun nung access niya, paglagay ng access niya dito, the next day, palagay niya siya ng fistula. Kasi okay na siya nun. Medyo sigaw pa nga siya ng sigaw dun sa doktor eh. Kasi nga, hindi siya makahinga that time. So nung nakalabas na kami,
January 11 or 12, I guess. Ayun, sa bahay lang siya. At first, siguro nag-a-adjust pa. May time na hirap siya huminga. So, humiram kami sa office niya ng oxygen tank. Pinahiram naman kami. Then yung tank dati yung maliit lang na tank nilalagay ko sa kotse for mga emergency cases. Meron din ako noon. Ayun, lagi ako may dalang oxygen talaga kasi importante yun. So, yeah, mahirap kasi pag yung hirap siya huminga. May mataas yung BP ko, ano nararamdaman. So, yun. Schedule nga 3 times a week. Dialysis. Then, after 2 months, binaba ni doktor ng twice a week. Kasi yung creatinine niya nasa sometimes 300 and 400 na lang naglalaro. So sabi ng doctor, sige, baba natin twice a week. So schedule namin sa every Tuesday and Friday afternoon. Then maganda naman yung progress. Yung sa laboratory nakikita nyo yung iba-iba, di ba? Yung mga chine-check sa katawan, sa dugo, ganun. Uric niya, maganon. Nag-normal lahat, actually. Wala ka na makikitang pataas or mababa sa result. So, lahat normal, pasok. Except lang talaga yung sa creatinine na, yun nga, naglalaro sa 400. Sometimes, pag na, 600, mga ganun. Pero it's normal na raw sa mga may sakit na CKD. Actually, mababa pa nga yun eh. Swerte pa nga daw siya. Kasi maganda yung flow nung medication niya. So, i-ano ko lang sa inyo kung ano yung paano siya naging gumanda yung pakaramdam niya during that time. So, nag-stick kami sa pagiging more on veggies na lang talaga ang kinakain niya. Kasi bawal din sa kanya yung too much fruits. Lalong-lalo na yung mga meat. Although pinapayagan siya yung box size na mga meat. Actually kasi sabi sa amin ng doktor, ang creatinine, kaya nagpapataas sa creatinine is yung mga kinakain natin na may muscles. Yung mga gumagalaw sa mga kinakain natin, like yung sa pork, beef, chicken, fish, lahat yan may mga muscle. Yun yung magpapa-increase ng creatinine. So, in-eliminate talaga namin yun para sa kanya. And syempre, wala ring salt. Talagang inalis niya. Pero kahit ako, nilalagyan ko lang konti para medyo may lasa. Pero ayaw talaga niya. Less sugar, mga ganon. More talagang steam pagkain niya. May kita niyo dito, papost ko naman dito sa vlog. Yung mga food na prepare namin sa kanya. So, pinaka protein niya is egg. Yung boiled egg. Pero, white lang. Wala siyang, inalis niya yung red sa loob. So, yun na yun. Or, pwede rin naman, ang pinaka-meat niya is tofu. Steamed tofu or fried tofu sa olive oil namin niluluto para healthy pa rin. So, yun. Minsan, yung mushroom. Yun yung pinaka-meat niya. Kaso, hindi siya mahilig sa mushroom. Parang alternative lang. Palitan. So, yun. Tuloy-tuloy lang. Maganda yung progress. And hanggang sa pabawas na ng pabawas yung gamot niya. Hanggang sa naging parang 3 na lang yung gamot niya, maintenance niya. Yung usually sa dugo, sa BP niya, and yung sa heart niya. Yun lang ang gamot niya. Wala nang ibang pinapainom yung doktor kasi normal lahat yung sa laboratory niya. So maganda yung progress, tuloy-tuloy lang. And then bandang I guess May ba o April,
nakabalik na siya sa work. Naka-recover na siya, full recover. Hindi naman pala full, parang syempre, nandun pa rin yung sakit niya, yung talagang bumalik yung sigla niya sa katawan, lumakas siya. Actually, mas malakas pa nga sa akin pag naglalakad kami sa mall. Mas napapagod pa ako. Siya, dire-diretso lang. Hindi na, parang hindi napapagod, parang walang sakit. Parang ako pa yung may sakit pag naggagala kami ng mga bata. And then, syempre yung wala rin kasing binigay sa kanya ng vitamins kasi parang pinaka-natural na yung vitamins niya sa katawan kasi tinatanggal din naman ng dialysis yung pinapasok niya, mga ini-intake niya mga supplements na yun. So yun, talagang tutok lang sa pag-aalaga. And then ako, eto, mas pinili ko kasi siyang alagaan. So for the meantime, nag-quit muna ako sa work hanggang sa makarecover siya. And hindi ko naman pinangihinayangan kasi mas mahalaga. Kaya ako nag-work para sa kanila naman. Tapos, mas pa-priority ko pa yung work. So, nag-shift ako. Talagang full commitment ako sa kanya na alagaan ko lang siya hanggang sa makabawi siya, maka-recover, makabalik. And since a year na, nag-start na ulit ako maghanap ng work kasi medyo naubos na talaga yung ipon. Mahal kasi talaga magastos ang dialysis. Kung pasalamat na lang din ako sa work niya, hindi siya iniwan, hindi siya tinanggal or ano, binigyan pa rin siya ng chance, binalik siya, sinuportahan, binigyan assistance. Siyempre yung health card niya, malaking tulong sa amin. PhilHealth, malaking tulong. Lalo na sa dialysis niya kasi malaki yung nababawas. From 3,600 I guess per session dun Ang binabayaran lang namin is 1,200. Pag may injection siya, yung EPO, para sa dugo, another 600 yun. So 1,800. So, hindi naman lagi yun. Minsan once a week lang or once every 2 weeks. Yun ang binabayaran namin. 4 hours yun, yung session niya sa dialysis. And ayun, so far, okay naman siya ngayon, nag-work. Pero hindi siya nag-office, ano lang siya, work from home. Dito siya nag-pa-assign sa bahay. Accountant kasi siya International company, yung pinapasukan niya. So, pinayagan naman siya na mag-work from home. Kaya maraming salamat doon sa office nila, sa management, sa lahat ng tumulong sa kanya doon. Then, share ko lang din yung mga experiences namin during dialysis. Kasi hindi naman laging porket nagda-dialysis ka, buka lang doon, linis, cleaning, ganun na lang. There are times na talagang yung sakit kasi nila, yung condition ng katawan nila is hindi stable. Pabago-bago. Malakas ka sa pagpunta mo doon, malakas ka. Pero during dialysis, bigla kang high blood o low blood or mag-chill ka o kung ano mangyayari sa'yo, kung nararamdaman mo, nahihilo, ganun. So, iba-iba condition nyo. One time, nag-chill siya. So, hirap na hirap siya. Yung talagang hindi niya na makontrol yung body niya sa sobrang lamig na nararamdaman niya. So, tinatanong naman siya kung kaya niya tapusin kasi kailangan niya tapusin yung 4 hours. Pwede naman ihinto, i-request lang na ihinto muna for several minutes para lang makarecover ulit yung body. Then, binibigyan lang ng paracetamol para mawala yung pag-chill. Then, puproceed ulit. So, ganun. Yung mga time na ganun na hindi mo talaga siya pwedeng iwan mag-isa Kasi kailangan ng consent ng bantay bago sila bigyan ng action ng mga nurse doon o doktor. Meron kasing time na yung kasama na doon, actually mga 4 years o 5 years na siya nagda-dialysis doon. Sabay sila that time.
Talagang masaya, nagkukuwentuhan, gano'n, tatawanan. Wala siyang bantay that time, wala yung asawa niya. Then, all of a sudden, nung pagkatusok sa kanya, after mga 15 minutes siguro, nagsisigaw na siya kasi hindi raw siya makahinga. So, nagpanic yung mga nurse, yung doctor, dinala siya sa emergency. Before that, di pala siya madala sa emergency kasi nga wala yung bantay niya. So, hinihintay pa, tatagalan pa. Siguro, hirap na siyang huminga. Hindi siya may diretso kagad sa emergency. Kailangan pa ng consent. Pagdating ng husband niya, saka pa lang siya nadala sa emergency. Pero that time, hirap na siya. Then, nabalitaan na lang namin na hindi niya na kinaya. So, yung mga time na yun, sa akin, tumatak talaga eh. Sabi ko, hindi ako pwedeng, magpabaya eh. Mawala man lang ako kahit 30 minutes, hindi na ako mapakali. Kasi minsan, sumusundo ako sa mga anak ko eh. Minsan kasi nagtatama yung schedule nila eh, sa pagsundo sa mga anak ko sa school. So, kailangan ko muna siyang ihatid sa dialysis. So, tapos, susunduin ko muna yung mga anak ko, iuwi ko sa bahay, then, pabalik ako. Ganun yung nagiging routine namin eh. Ang uwian kasi ng mga anak ko minsan 4 or 3 p.m. and start ng dialysis niya is 5. Medyo malapit lang naman ang school, siguro mga 20 to 25 minutes away dito sa dialysis niya. So, from bahay namin, ihatid ko muna siya dito sa dialysis. Habang hinihintay niya, siguro 5 pa naman yun eh. Nahatid ko siya mga 4. Sunduin ko na yung mga bata. Tapos ihatid ko ulit sa bahay. Then, babalik na ako sa kanya. Ganun yung nagiging routine ko. So, medyo talagang minsan nakakarating ako 5:30, mga ganun. Tawag lang ko ng tawag sa kanya. Okay ka ba? Ganyan. So far naman, buti awa ng Diyos, wala namang nangyaring basta, yun na yun. So, papasalamat talaga ako. So, ganun yung nagiging routine namin. Sa umaga naman, nag-work siya. Ako, nag-business. Malit lang, meron kaming business na rice coffee. Pinangalan ko sa kanya, Gracias Cafe, brown rice coffee. Yun yung binebenta namin. Malaking tulong din sa amin kahit papaano. Kasi mga client namin dito, mga customers namin, mga matatanda, may mga sakit. Kasi na-discover ko yon during, yun nga, nagkasakit siya. Na kailangan namin palitan lahat. Mostly yung mga kinakain namin ng healthy. So, mahilig ako sa kape, mahilig siya sa kape. Hindi na pwede sa amin yung ganung mga coffee, yung mga instant coffee, mga ganyan, brewed coffee, kasi mahapdi na sa tiyan. Ako kasi acidic ako. So, ayun nga, naghanap kami ng alternative. Nakita ko tong rice coffee. Gumawa ako, nag-try ako. And then, trinay kong ipatikim sa iba. Magtikman nyo, masarap. Sabi niya, okay to No, hindi na ma-update yung tiyan nila. Anytime pwede mo inumin kasi walang caffeine, di ba? Masarap pa sa pagtulog. So sabi, ba't di mo ibenta? Kasi, ayun nga, healthy naman. Sabi ko, wala akong time kasi tutok ako dito sa mga bata at kay misis. So umaga kasi 4 a.m. Ako na yung nagluluto sa mga bata. Ako nagpe-prepare na lahat. Tapos sa gabi, nagpa-plancha na rin ako para kasi ayoko ng may stress si misis eh. Ako na yung gumagawa ng sa bahay. Naglalaba, washing machine naman eh. Kaya sampay na lang ako. Tapos yun, yung hugas ng pinggan, yun, minsan tumutulong siya. Sabi ko, pero wag masyado. Okay lang yun kasi para lang din siya, exercise. Pero yung mabibigat na bagay, tsaka yung palagi, ako na yun. So yun, atid yung mga bata ng
6 o'clock, 6:30. And then, pagdating sa bahay, idlip lang ako konti. Then yun, magluluto na ako ng coffee. Ayun, bumili na rin ako ng mga panggiling, mga ganon. Ayun, so far yun yung naging business namin from November 2023. Kasi maraming volume talaga yung order sa amin, pang giveaways, mga regalo. Ayun, so malaking bagay sa amin yun, malaking tulong. And ayun, balik tayo doon sa nagiging experience namin doon sa dialysis. Actually, marami siyang kasamahan doon na yun nga, hindi na tumagal. Pero ang na-observe lang kasi namin, ang napagtanong-tanong namin, kaya sila naging ganon is nawala na sila ng disiplina. Ibig sabihin, kumakain sila during dialysis. Marami silang nakain. Karne, manok, kanin, chichirya. Sabi ko, ba't ganon? Ba't nagpapagamot pa sila kung hindi naman sila, parang ano na lang din nila. Kasi tinanong ko sila, one time may tinanong ako friend ko doon na dialysis. Sabi niya, kasi dito na lang kami nakakain ng ganyan. Kasi tinatanggal naman agad which is wrong. Kasi ang explanation ng doktor, hindi naman kaagad natutunaw yung kinain mo. That time, it will took at least 2 to 4 hours pa bago matunaw yung kinain mo. At hindi kaagad matatanggal yung toxin sa katawan mo. So yun, after nilang kumain, mamaya maririnig mo na ubo na ng ubo. Ganun daw talaga yun pagka kumain ka ng marami during dialysis, parang may bumabara na sa ubo na sila ng ubo. Yun. So yun nga, tumataas yung sugar, yung BP, ganun. Nawala sila ng disiplina. Kaya in-explain din ng mga nurse kay Grace na huwag kang mag-alala kasi hindi ka naman ganun. Kaya lang nagkaganon niya kasi nga yun nga yung observation nila tsaka kami. Buti naman si Grace, ang ginagawa niya, kumakain siya ng tinapay before dialysis, 1 hour or 30 minutes before dialysis. Tinapay lang. Para lang, kasi 4 hours natatapos kami 10 p.m. Start kami ng 5, di ba? 4 hours to 9, tapos yung pag-4 pa, so 10 p.m. Doon pa lang kami matatapos, doon pa lang siya kakain. So matagal yung oras na wala siyang kinain. So tinapay lang before dialysis. Pagka medyo nahihilo na siya or nakakaramdam ng gutom, konting sip lang ng tubig and or candy. Pwede na yun. Okay na siya doon. Then saka na lang kami kakain sa gabi. Which is yung mga gulay lang talaga. And doon, yun nga pala yung water. Limit lang siya sa 1 liter per day. Before, nabili pa kami ng yung mga nasa bote na 1 liter. Para daily na yun, pang 1 linggo. Bilang ako 7 bote, 1 liter. Yun na inumin niya for 1 week. So yun. Yun yung mga naging experience namin sa buong taon. So far, masaya. Parang normal lang din yung buhay. Nabago lang talaga yung every Tuesday, Friday. Kailangan namin magpa-dialysis. Yun lang naman ang dagdag. Then, syempre, healthy lifestyle. Pati mga bata, ina-encourage namin na maging maingat sa pagkain. Hindi pwedeng kung ano-ano lang. Habang bata kasi, sabi ng doctor, it might be genetic. Or pwedeng may pasa sa mga anak. So, anak ko kasi 2 babae. So, mas sila baka may pasa sa kanila na mas maga. Huwag naman sana. Kaya dinidisiplina na namin sa pagkain. Buti naman ngayon, pag kumakain kami sa labas, talagang
pili lang din yung kinakain nila. May matikman man silang konting alat, ayaw na nila, eh. Alat naman nito, daddy. Pero in normal, hindi mo kung normal ka, hindi ka aware, hindi mo malalasahan, eh, parang normal lang yung alat na yan. So nasanay na lang din silang ganun na less salt, yun, normal. Hindi na masyadong meat. More on makain na sila ng mga vegetables. Makain pa rin naman ng meat pero not too much. Tapos yung mga chichirya, yun, wala na yun. Eliminate na sa kanila yun. So, yun lang. Next time, samahan niyo ako na doon naman tayo sa next video ko, sa may pagpunta namin ng dialysis para makita nyo rin yung situation doon at yung ambience sa loob. Minsan talaga makakarinig kayo ng nakakaawa, nakakatakot sa loob. Pero talagang andun eh. In-accept na lang namin, naharap namin, kaya try namin na mabago ulit o ma-reverse yung kidney niya. Minsan may mga time kasing gano'n na nare-reverse yung function, umaangat yung function ng kidney, so tinitigil yung dialysis. And so far, kasi this year, sabi namin after 1 year, walang improvement yung sa kidney niya, hindi umaangat yung percent ng function ng kidney niya. Yun, nag-iisip na kami na humanap ng donor for kidney transplant. Although magastos talaga, tsaka mahirap, mahabang proseso, minsan umabot yata ng taon sa proseso pa lang. So, ayun. Marami naman kami nakikita ang donor. So, priority namin talaga is relatives or family ang mag-donate sa kanya. Kasi mas prefer yun. Mas compatible sila nun. Marami kasing test na i-consider pa. So, yun. Sana samahan nyo kami sa kanyang journey sa paggaling, and hopefully this year, kung hindi man mag-progress yung function ng kidney niya, makahanap kami ng donor and ma-transplant na siya. So sana makatulong sa inyo itong video ko, and abangan nyo ulit next video yung magiging progress ng kanyang laban para sa kanyang sakit. Maraming salamat.